Ang masarap na biyahe ni Mrs. sa kamay ng dalawang tao na noong araw lang din namin nakilala sa barko na naging susi upang maging maligaya si Mrs. dahil hindi maitatanggi at nakita ko mismo ng aking lawang mata kung paano lumiyad at umuungol ang aking asawa habang nanonood ako. 2006 nang ikinasal kami ng aking asawa, pareho kami noon sawi sa pag-ibig. Sa unang pakikipagrelasyon, ang dating kalivin ko, niloloko pala ako. Ang madalas pala na bisita nila noon na lalaki ay karelasyon niya. Sa kabila na nagsasama na kami, nagalit ako nang ako mismo ang nakahuli sa kanila. Ang sama ng loob ko, pero wala akong magawa, umalis ako at hindi na ako nakipagkita. Magmula ang pangyayaring iyon, ang kwento naman ng misis ko, masyadong seloso ang kalivin niya. Sa kabila ng halos na ibigay na niya lahat, ang gusto raw itago lang siya sa loob ng bahay. Hindi ganun ang tipo ng karakter ni misis. Hanggang sa kusa na siyang kumalas, aksidente kaming nagkakilala noon sa isang office ng pag-ibig. Nakapila ako noon sa loan application na napakatagal at bagal ang serbisyo dahil sa sobrang dami ng tao. Ang misis ko naman ay nakapila din, pero nang dumating na sa kanya, pinababalik pa siya ng personnel ng pag-ibig dahil walang pirma ng isang co-maker. Ang kanyang form, naiiyak na siya noon dahil sa haba ng pila. Babalik na naman siya, narinig ko ang sabi niya. Kaya lumapit ako at nag-volunteer na magpirma bilang co-maker. Nagpasalamat siya at agad na bumalik doon sa pila. Tinanggap naman ng personnel doon dahil saglit lang naman siya nawala. Simula noon naging magkakilala kami hanggang sa niyaya ko na kumain sa labas at manood ng movies. After 3 years nagpakasal kami, tinanggap namin ang isa't isa. Match na match kami dahil ang mga karakter na hinahanap ko nasa kanya, maging siya ay nasa akin rin daw. Isa na dito ang hindi ako marunong magselos, nagtatampo rin ako. Pero yung tipong paghihinalaan ko, dahil sexy ang damit or late na umuwi, never ko ginawa yun. Opposite nga raw ako ng ex niya. Ako naman, gustong gusto ko sa kanya ang pagiging honest niya. Nagkukwento siya, maging sa trabaho niya, maging ang may crush sa kanya na kasama niya sa work. Sinasabi niya sa akin, open siya sa lahat ng bagay, kahit mga usapan sex, kung ano ang gusto niya. Sinasabi niya sa akin kung saan yung point na dapat ko natamaan para dalawa kaming masaya. Enjoy ako. Kasi magkasundo kami sa lahat ng bagay. Mahilig din kaming manood ng mga movies. Isa sa nagustuhan ng asawa ko ay yung 50 Shades of Grey na panood na niya. Pero niyaya ako para ulitin niyang panoorin at para mapanood ko rin daw raw. Marami pa kaming mga pinagkakasunduan. Mga after 2 years ng pagsasama namin, parang nainip kami pareho. Dahil hindi kami magkaanak pa, kaya naisipan namin na magpunta sa ibang lugar, Siargao, Palawan, Mindanao, Davao, Baguio at Bicol Region. Baka sakali na makabuo kami, naglalaan talaga kami ng budget para doon. Lalo na kapag after Christmas na may bonus na galing company namin, sa isang biyahe namin na papuntang Visayas, nagbarko lang kami noon. Hindi naman kasi peak season ng uwian, gusto kasi na ma-experience ni Mrs. ang pagsakay sa barko. Doon namin nakilala ang magpartner din na si Naray at Edna. Pauwi raw sila sa province ni Edna sa Visayas, katabi kasi namin sila ng higaan. Nagkakwentuhan kami hanggang sa nasabi namin na kami ay pasyal lang ang gagawin. Wala talaga kaming eksaktong destinasyon. Nagyaya si Ray na dumaan kami sa lugar ni na Edna. Maganda raw ang tanawin doon, tiyak na malilibang kami. Sakto naman, malapit lang sa hotel na tutuluyan namin. After namin mag-check-in, pumunta kami sa lugar ni na Edna. Masaya nga. Saka pumunta kami ng falls at umakyat ng bundok. Swerte namin talaga at nakilala namin ang dalawa. Nakatipid kami sa gastos. Doon rin kami pinatuloy ni Edna sa bahay nila ng 2 days. Napagkasunduan namin na sabay na kaming babalik ng Maynila. Taga Laguna kasi sila. Kami naman ay Bulacan. Dapat uwi na kami after 3 days, pero hinintay namin sila. Doon na rin namin nalaman na 3 years na silang nagsasama.
Si Ray ay 25 years old at si Edna ay 21 years old. Mga bata pa kumpara sa amin. Ang edad ko noon ay 35 na at si Mrs. ay 29. Pero okay lang din naman nang papaalis na kami. Niyaya namin sila doon sa hotel na tinuluyan namin. Para sabay-sabay na kaming umalis kinabukasan. Malayo kasi sa city ang bahay nila Edna. Dapat 8 ng umaga nasa sakayan na kami, hindi naman kasi mahigpit ang establishment na nakuha namin. Medyo cheap lang din kasing lugar yun, nagka-shot kami ng kaunti, hanggang sa napasarap at bumili pa kami. Doon din namin nalaman na wala rin silang anak, gusto na rin nilang magkaroon, sinabi rin ng misis ko na kami rin, ganun ang problema, nagkatawanan lang kaming 4, kaya pala daw nagkakilala kami, dahil isa lang ang aming gusto. Nag-usap kami kung paano ba style o gagawin, pero pareho nga kaming walang ideya, hanggang sa nasabi ni Edna na baka raw hindi match ang jeans namin. Kaya walang nabubuo, baka nga kami ganun din, sabi pa ni Edna. Sumagot naman si Mrs. na, di palit muna tayo ng asawa, malay nyo, agad akong sumabat na, lasing ka na. Tumawa lang si Mrs. sabay sabing, joke lang. Saka papayag ba naman sila? Sabi sa akin, nagkatinginan kami ni Ray na parang alam na namin ang ibig sabihin nila. Magkatabi kasi si Mrs. at Edna at nag-uusap sila. Inabot kami halos ng hating gabi sa pag-shot. Sabay pa kasi na pinanood ulit namin ang 50 Shades of Grey. Hindi pa raw kasi napapanood ni Ray at Edna iyon hanggang sa magsalita si Edna ng game ako. Ikaw game ka ba? Sabi ni Edna sa misis ko, tanungin mo mister mo, kung game siya, kasi tiyak na game ang asawa ko. Narinig ko na sabi ni misis, lumapit sa Edna kay Ray at saglit na kinausap. Busy kasi si Ray sa panunood, nagustuhan raw niya ang kwento ng movie. Maya-maya tumawa sina Edna at misis, tara, umpisahan na natin. Doon na nabuo sa isip ko ang napagkasunduan ng dalawang babae. May natuwa ako dahil mukhang jackpot ako kay Edna. Bukod sa bata pa, may hahalin tulad mo siya sa isang artista, slim, maputi at makinis talaga. Pero siyempre, kahit na 29 na si Mrs., hindi rin basta matatalo. Kung sa ganda lang ang usapan, matangkad nga lang si Mrs. Hindi tulad kay Edna na halos 5 flat lang, pero mas malaki rin kumpara sa akin si Ray. Malaki ang katawan at hula ko. Mga 5'9" ang taas, hanggang sa nag-off na ng ilaw si Mrs. at tanging liwanag lang na si ang nakikita. Doon nga ay nagkanya-kanya kami ng pwesto. Sulitin raw namin ang araw na iyon, na nangyari naman dahil kasabay ng tunog ng pinapanood namin na movies, sumasabay din ang ingay ng dalawang babae sa loob ng kwarto. Inumaga kami sa ganun pwesto. Kinabukasan, bago kami umalis doon sa hotel, nag-usap-usap kami na walang makakaalam at makakalabas ng nangyaring ito. Nagsang-ayon ang bawat isa. Nagpalitan na lang kami ni Ray ng number hanggang sa sumakay na muli kami sa barko at nagkanya. Kanya ng baba sa pier. After noon balik kami sa aming trabaho ni Mrs. Nag-abang din kami ng halos 2 months. If ever na may pagbabago kay Mrs. Pero naka3 buwan na, wala pa rin, pero okay lang. Think positive kami ni Mrs. Pero isang araw, nag-text sa akin si Ray. Nagpa-check up sila at positive nga na magkakaanak na sila. Medyo nainggit kami noon, naisip ko tuloy kung sino may problema sa amin. O kaya hindi lang talaga swerte si Mrs. ng araw na iyon. Nag-usap muli kami at napagkasunduan na makipagkita kami kina Ray at Edna. Nag-meet kami sa isang lugar at muling inulit ni na Mrs. at Ray ang nangyari. Habang kami ni Edna ay nasa sasakyan lang sa parking lot naghihintay. 5 months na kasi ang dinadala ni Edna ng time na iyon at hindi na kami kasama sa usapan. Si Mrs. lang at Ray ang ulit. Naging positive ang pag-iisip namin at umaasa na sana matulad din kami kina Ray. After 2 months hindi nga kami binigo. Tuwang-tuwa ang misis ko. Matatawag na kaming isang pamilya at tulad ng napagkasunduan. Ipinaalam
naming kinaray at Edna iyon at doon na magtatapos ang aming ugnayan. Nagpalit na ako ng SIM card at tinanggal lahat ng maaring kontak sa kanila. Hindi rin namin sila kinilala ng husto, kaya wala rin kami ideya kung nasaan na sila ngayon. Maaring ganun din ang ginawa ng dalawa, dahil hindi na rin sila kumontak sa amin. Sa ngayon ay 3 na ang anak namin ni Mrs. Masaya kami at minsan na pag-uusapan ang dati naming ginawa. Malaki na rin ang panganay namin. Sana nga lang minsan pagtagpuin muli kami ni Naray at Edna. Ang nangyari sa amin ay kusa namin kagustuhan. Hindi namin kayo hinihikayat na gayahin ang ginawa namin. Nag-take kami ng risk noon at nag-alala sa posibleng mangyari. Swerte lang siguro dahil nagbunga naman ng maganda. Pero kung maulit muli ang dating nangyari, hindi na namin gagawin yon. Nainip lang talaga kami. Makakabuo rin pala kami sa bandang huli. Maraming salamat sa pakikinig ng aming kwento at sana ay kahit paano kapulutan ng ninyo ng aral.